Ang bansang Pilipinas ay may natatanging yaman na hindi lamang umiikot sa likas na yaman. Tayo rin ay may mayamang kultura. Iba-iba at katangi-tangi ang mga pumana ng ating salinlahi. Bilang na rin dito ang ating natatanging wika na siyang nagbubuklod sa ating mga Pilipino, ang wikang Filipino. Bumalik tayo ng kaunti sa ating nakaraan. Sa taong 2013, marami-rami rin ang nangyari sa panahong iyon. Alam niyo ba na sa panahong ito, muling nabuhay ang ating mithiing pagka-Pilipino? Posibleng mawala na sa General Education Curriculum sa kolehiyo ang 9 na units ng Araling Filipino matapos ilabas ng CHED o ng Commission on Higher Education ang Memorandum Order No. 20. Hindi ang epekto nitong CHED memo na ito. Unang-una ay wala itong Filipino subject required. Hindi na magiging malay na bahagi ng buhay ng ating mga mag-aaral sa universidad at kolehiyo ang wikang Filipino. Hindi ito nagbibigay galang o respeto sa naabot na ng wikang Filipino bilang isang larangan ng siyentipiko at akademikong pag-aaral. Samahan niyo ako sa isang maikling talakayan na naglalayong suriin ang mga napapanahong issue sa ating lipunan. Mga argumento at saloobin na naglalayong alamin ang solusyon ukol sa problema ng ating bayan. Isang talakayan na siyang babago sa ating pananaw bilang Pilipino. Ito si Kuya CJ at ito ang aking advokasiyang pangwika. Kabataang Pilipino, hiraya ng wikang Filipino. Sa bisa ng dating Pangulong Aquino, ang batas sa K-12 ay tumusbong upang matugunan ang mga kakulangan at ilang reforma sa edukasyon. Sa taon din nito, umusbong ang isang memorandum order mula sa Komisyon ng Mas Mataas na Edukasyon na naglalayong tanggalin ang ilang mga asignaturang Filipino sa mga universidad at pribadong institusyon sa buong Pilipinas dahil sa pagkalipat sa ilan sa mga ito sa senior high school. Sa kasalukuyan, makikita ang pagbabago sa ating wika mula sa purong Tagalog at mga dialekto hanggang sa pagiging konyo ng mga talasalitaang Pilipino. Marami sa mga kabataan ngayon ay mas gumagamit ng Ingles na nagre-resulta sa unti-unting pagkasira sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Imong mama! Pinigil ng Korte Suprema ang pagtanggal sa Filipino na huwag ituloy ang nais ng CHED na pagtanggal sa Filipino at panitikan subject. Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong Tanggol-Wika kontra Memorandum Order No. 20 na nagtatanggal ng Filipino at panitikan bilang mga core subject sa kolehiyo. Kailangan matiyak natin na itong pag-i-echepuera sa Filipino sa ating GE program sa tertiary level ay hindi maisakatuparan. Yan yung pagwasak ng presensya ng wikang Filipino sa akademya bilang isang lehitimong wika ng pananaliksik at gawaing intelektual. So ang usaping wika ay usapin ng pagsusuri din sa sistema ng edukasyon o sa kabuuan sa ideolohiyang kumakalat o lumalaganap sa ating lipunan. Tiyaking walang maisasarang departamento o walang matatanggal na guro, lalo na sa larangan ng Araling Pilipino at nagtuturo ng wikang Filipino. Tinututulan natin ang CHED memo sa konteksto ng pagtutol natin sa K-12 at sa iba pang mga patakarang pang-edukasyon ng Aquino administration na hindi tunay na tumutugon sa mga pangangailangan ng nakararaming Pilipino. Dahil dito, tila nawawalang saysay ang mga sakripisyo ni Rizal at iba pang mga bayani para sa ating kalayaan at pagkabansa.
upang mabigyan ng hustisya ang kanilang paglaban sa ating kalayaan na siyang nagbigay daan sa ating pasariling pagkakakilanlan, ating isapuso ang damdaming makabayan. Wikang Filipino, itaguyod, mahalin, isang ahikay na may malalim na mithiin. Ang pambansang wika ay mahalagang bahagi ng ating kultura na nagbubuklod sa mga Pilipino. Mahalaga rin ang pagiging makabayan at ang pagpapanatili ng mga tradisyong Pilipino. Bilang mag-aaral at kabataang Pilipino, tungkulin natin pagyamanin ang bansa habang pinapahalagahan ang ating kultura. Dapat tayong maghanap ng mga paraan para mapaunlad ang ekonomiya nang hindi isinasakripisyo ang ating pagkakakilanlan. Magkaisa nawa ang mga bagong bagani ang pag-asa ng bansang ito upang itaguyod ang bagong Pilipinas bilang isang bansang may puso at diwa. Mabuhay ang dakilang lahi, mabuhay ang Pilipinas.